Hindi mo ba naiintindihan? You are nothing but a glorified maid in this house, Elena. Nakakasawa na ang mukha mo, lalo na ang amoy mo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit sa iba ko hinahanap ang init na hindi mo maibigay. Ang mga salitang yon ni Anton ay tila malalamig na balaraw na sunod-sunod na bumaon sa dibdib ni Elena. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang ang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa isang tray ng mainit pang leche flan, ang paboritong panghimagas ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng bahagyang pagkapaso mula sa huno at ang kanyang lumang apron ay basa pa ng pawis at amoy ng kusina. Para sa kanya, ang amoy na yon ay sagisag ng pagmamahal at pagsisilbi. Ngunit para kay Anton, iyon ay amoy ng isang basahang dapat nang itapon. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang tray sa lamesang puno ng mga pagkaing pinaghirapan niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang bawat plato, ang bawat dekorasyon ay pinag-isipan niya para lamang mapasaya ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang lamesang iyon, na dapat sana ay saksi sa kanilang pagmamahalan, ay naging entablado ng kanyang pinakamasakit na pagkaunsami. Hindi makagalaw si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagtulo nito. Sa kanyang harapan, nakatayo si Anton na tila isang estranghero. Matikas sa kanyang mamahaling suit, mabango, at puno ng pagkamuhi ang mga mata. Bakit, Anton? Ang boses ni Elena ay halos isang bulong na lamang. Tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa inyo ni Mama. Ibinigay ko ang lahat. Pati ang sarili ko, kinalimutan ko para lang maging maayos ang buhay ninyo. Isang matunog na tawa ang kumawala mula sa gilid ng silid. Doon, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong silyon, dahan-dahang humihigop ng tsa habang nanonood ng nagaganap na trahedya. Ang kanyang tingin ay puno ng pangungutya. Tila ba isang reyna na nanonood ng isang aliping nagmamakaawa. Iyan ang problema sa iyo, Elena, sabi ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng lason. Akala mo ba sapat na ang pagiging masipag? You are so provincial, so basic. My son deserves someone who can stand beside him in high society, someone like Isabel, hindi ang isang babaeng amoy bawang at palaging may uling sa mukha. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kong mapabilang ka sa pamilyang ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang pagtataksil ni Anton ay sapat na para durugin siya. Ngunit ang malaman na ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina at pinagsilbihan ng higit pa sa sariling magulang, ay siya pang arkitekto ng kanyang pagdurusa, ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kanyang espiritu. Kinuha ni Anton ang kanyang telepono at ipinakita kay Elena ang isang mensaheng lantarang nagpapakita ng kanilang ugnayan ni Isabel. Ang mga larawan ng kanilang pagtatalik, ang mga salitang puno ng pagnanasa na kailanman ay hindi na narinig ni Elena mula sa asawa, ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang hubad na kaluluwa. Isabel is pregnant, Elena. Malamig na pahayag ni Anton. And unlike you, she knows how to be a real woman. Kaya wag mo kaming dramahan ng anibersaryo mo. Tapos na tayo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig na lamang ni Elena ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nanghina at bago pa siya makakapit sa sandalan ng upuan, naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Ang tray ng leche flan ay nadagi ng kanyang siko at nahulog. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nagkakapira-piraso. Ang matamis na sarsa ay kumalat sa sahig, humahalo sa alikabok.
Tila ang kanyang mga pangarap na ngayon ay dumi na lamang sa paningin ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga palad. Marumi, magaspang, at puno ng kalyo. Ito ang mga kamay na nagluto, naglaba, at nag-alaga sa pamilyang ito. Ngunit sa huli, ang mga kamay na ito ay wala ring mahawakan, kundi ang hangin ng kawalan. Lumingon siya sa hagdanan. Iniisip ang kanyang anak na si Liza na mahimbing na natutulog sa itaas. Walang kaalam-alam na ang kanyang ina ay kasalukuyang pinapatay ng buhay sa loob ng sarili nilang tahanan. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Elena. Ang sakit ay umabot na sa puntong hindi na kayang itumbas ng yak. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding lamig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tinitigbak ang bawat huling hibla ng init na natitira sa kanyang puso. Tumayo si Anton at lumapit sa kanya, hindi para tulungan siyang bumangon, kundi para iabot ang isang pirasong papel, isang kasulatan ng pag-alis, isang utos na lisanin ng bahay na itinuring niyang kuta laban sa malupit na mundo. Umalis ka na, Elena. Ayaw kong makita ang mukha mo rito bukas ng umaga, paggising ni Isabel. At huwag kang mag-isip na isama si Liza. Wala kang pera, wala kang trabaho. You are nothing but a burden. Habang nakaluhod sa gitna ng mga basag na pangarap, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Isang tanong na walang sagot mula sa mga taong kanyang minahal nang higit sa sapat. Ito na ba ang katapusan ng aking halaga bilang isang babae? Ang itapon na parang maruming basahan matapos pakinabangan ang bawat patak ng aking pawis at dugo? Saan dadalhin ng isang pusong durog ang mga piraso ng kanyang sarili kung ang bawat pintong kanyang kumatok ay sarado na? Magnanakaw ka na rin pala ngayon, Elena. Hindi lang pala kawalan ng ganda ang problema mo, kundi pati na rin ang kawalan ng dangal. Pagkatapos ka naming patuluyin at pakainin sa loob ng 10 taon, ito pa ang isasablik mo sa amin? Ang boses ni Doña Aurora ay parang kulog na gumaralgal sa loob ng mansyon. Hawak-hawak niya ang isang kwintas na brilyante, ang paboritong alahas ng matanda na ayon sa kanya ay nawawala. Ngunit ang mas masakit para kay Elena, ang kwintas na yon ay hinalughog at natagpuan ni Anton sa loob mismo ng luma at kupas na maleta ni Elena, sa ilalim ng mga damit ng kanilang anak na si Liza. Isang malupit na setup. Alam ni Elena na kailanman ay hindi niya hinawakan ang kwintas na yon, ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang bawat mata sa loob ng silid, mula sa asawa niyang dati ay sandigan niya, hanggang sa mga katulong na dati niyang kasama sa kusina, ay puno ng paghatol at pandidiri. Anton, maniwala ka. Hindi ko gagawin yan. Alam mong hinding-hindi ko magagawa ang magnakaw. Pagmamakaawa ni Elena habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit isang marahas na padyak ang isinagot ni Anton. Huwag mo akong hawakan. Nakakasuka ang pagmumukha mo, Elena. Akala ko ay sadyang boring ka lang na asawa. Pero isa ka rin palang kriminal. Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan? Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang marahang bumaba sa hagdanan. Si Isabel. Nakasuot siya ng isang manipis at mamahaling silk robe. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanuyang ngiti. Lumapit siya kay Anton at humawak sa braso nito. Isang kilos ng pag-aari na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. Honey, let her go. Hayaan mo na siyang umalis. Baka kailangan lang talaga niya ng pera para sa sarili niya. Dahil alam nating lahat na wala siyang maipagmamalaki, kundi ang pagiging pabigat. Wika ni Isabel sa isang malambing ngunit nakalalason na tono. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Elena. Ang babaeng ito, na tinrato niya na parang kapatid ng magsimulang magtrabaho sa kumpanya ni Anton, ang siya palang ahas na lalamon
sa kanyang pamilya. Liza, ang anak ko, hayaan niyo lang akong makita si Liza. Pagsusumamo ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pangungulila. Wala kang anak dito, sigaw ni Doña Aurora. Hindi namin hahayaan na ang isang magnanakaw ang magpalaki sa apo ko. Mula ngayon, si Isabel na ang ituturing niyang ina. At kung susubukan mong lumapit sa kanya, sisiguraduhin kong sa rehas ang bagsak mo. Ang mga gwardiya ng mansyon sa ilalim ng utos ni Anton ay marahas na hinila si Elena patayo. Ang kanyang tanging maleta ay binuhat at walang habas na itinapon sa labas ng malaking pintuang bakal ng mansyon. Kasabay ng marahas na pagtulak sa kanya palabas ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa kalangitan ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Bumagsak si Elena sa semento. Ang kanyang tuhod ay nagasgas at dumanak ang kaunting dugo. Ngunit ang hapdi nito ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Narinig niya ang matunog na pagkadikit ng mga bakal. Ang gate ay sarado na. Ang bahay na binuo niya ng pagmamahal sa loob ng 1 dekada ay naging isang kuta na ngayon na hindi na siya maaaring makapasok. Mula sa maliit na siwang ng gate, nakita niya ang anino ni Anton at Isabel na magkasamang bumalik sa loob ng mainit na bahay. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng unos. Yumakap si Elena sa kanyang sariling mga bisig habang ang ginaw ng ulan ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Ang kanyang damit ay basang-basa na at ang tanging dala niya ay ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang pitaka na walang laman at ang isang lukot na litrato ni Liza. Naglakad siya sa madilim na kalsada, walang tsinelas at bawat hakbang ay tila papunta sa kawalan. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga matang nanunood sa kanyang pagbagsak. Ang kahihiyang dulot ng paratang na magnanakaw ay tila isang tatak na hindi na mabubura sa kanyang noo. Saan siya pupunta? Wala siyang mga magulang na malalapitan. Ang kanyang mga kaibigan ay tila naglaho na parang bula simula nang ipakalat ng pamilya ni Anton ang balitang siya ay isang masamang asawa at magnanakaw. Sa mundong ito, na ang tingin sa mga mahihirap ay basura, naramdaman ni Elena na siya ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lagnat at pagod. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha na hindi na rin maubos-ubos. Kung ang lahat ay tinalikuran na siya, kung ang dangal niya ay kinuha na, ano pa ang natitira sa isang babaeng ang tanging kayamanan lang ay ang kanyang pagmamahal na ngayon ay itinapon na rin sa putikan? Paano niya mababawi ang kanyang anak kung ang mismong batas ay tila pabor sa mga mayayaman at makapangyarihan? Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng waiting shed. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at sa loob ng kadiliman, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na tensyon. "Mama! Mama! Nasaan ka na po?" Ang boses na yon ni Liza ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa nananakit na pandinig ni Elena. Nakakubli siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa labas ng tarangkahan ng eskwelahan, pilit na itinatago ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata na namamaga pa mula sa magdamag na pag-iyak ay nakapako sa maliit na batang babaeng nakatayo sa harap ng school lobby. Yakap-yakap ang kanyang kulay rosas na backpack at patingin-tingin sa paligid. Gusto ni Elena na tumakbo. Gusto niyang lundagin ang distansyang namamagitan sa kanila, yakapin ang kanyang anak ng napakahigpit at sabihing narito na si Mama. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang nakaparadang sasakyan, napatigil siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng putik mula sa kalsada kagabi at ang kanyang muka ay tila isang bangkay na naglalakad. Hindi niya kayang makita siya ng kanyang anak sa ganitong kalagayan.
Nasaan na kaya si mami mo, Liza? Narinig niyang tanong ng guro ni Liza. Sabi po ni Daddy, kumuha lang po si mama ng mga gamit niya at magtatrabaho sa malayo. Sagot ng bata. Ang boses ay puno ng kawalang malay na lalong nagpadurog sa puso ni Elena. Pero sabi po niya, susunduin niya ako. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang hikbi na gustong kumawala. Ang bawat salita ni Liza ay tila isang kutsilyo na muling bumabakbak sa kanyang mga sariwang sugat. Ang lason ni Anton ay nakarating na pati sa isip ng kanilang anak. Ginagawa siyang irresponsableng ina sa paningin ng batang walang kalaban-laban. Dahan-dahan, kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balot ng biskwit, ang paboritong merienda ni Liza na laging bitbit ni Elena sa kanyang bag. Durog-durog na ito dahil sa pagkakaipit sa kanyang pagtakas kagabi, ngunit ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang anak sa sandaling iyon. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Dinarama ang bawat butil ng durog na biskwit, tila bayo ng mga kamay ni Liza. Isang makintab na itim na SUV ang huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Isang ngiting punong-puno ng pagkukunwari. Ngunit ang lalong nagpaapoy sa galit ni Elena ay ang pagsunod ni Isabel, na ngayon ay nakasuot ng isang mamahaling bestido at tila ba nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Liza, baby, tawag ni Isabel. Ang boses ay malambing na parang sirena. Come to Tita Isabel. We're going to get ice cream, okay? Nakita ni Elena ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Liza. Lumingon muli ang bata sa paligid. Tila hinahanap pa rin ang pamilyar na mukha ng kanyang ina. Ngunit hinawakan ni Anton ang balikat ng bata at marahang itinulak patungo sa sasakyan. Let's go, Liza. Don't look for someone who doesn't want to be found. Malamig na sabi ni Anton para kay Elena. Ang sandaling iyon ay mas masakit pa sa pagkakalis sa kanya ng lahat ng ari-arian. Ang makitang unti-unting pinapalitan ng kanyang pwesto sa buhay ng kanyang anak. Ang makitang hawak ng ibang babae, ang kamay na dati ay siya ang nag-aalaga, ay isang uri ng kamatayan na walang libingan. Hindi na nakapagpigil si Elena. Lumabas siya mula sa likod ng puno. Ang kanyang mga paa ay kusang humahakbang patungo sa sasakyan. Liza, anak! Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Ang security guard ng eskwelahan, na nakatanggap na pala ng mahigpit na utos mula kay Anton, ay marahas siyang itinulak pabalik. Ma'am, bawal po kayo rito. May order po na hindi kayo pwedeng lumapit sa bata, sabi ng guard. Ang tingin ay puno ng paghamak dahil sa kanyang itsura. Anak ko yan, bitawan mo ako. Liza, Mama is here. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng emosyon. Lumingon si Liza. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang babaeng tila baliw na nagwawala sa labas ng gate. Ngunit bago pa man makilala ng bata ang sariling ina, mabilis na isinara ni Anton ang pinto ng sasakyan at mabilis itong pinaharurot paalis. Naiwan si Elena na nakaluhod sa mainit na aspalto. Ang kanyang mga kamay ay nakasubsob sa lupa. Ang alikabok na iniwan ng sasakyan ni Anton ay humalo sa kanyang mga luha. Sa bawat paglayo ng sasakyan, tila ba hinihila rin ang bawat hibla ng kanyang buhay. Bakit? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tigas ng kalsada. Bakit kailangang pati ang anak ko ay nakawin niyo sa akin? Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malupit na sagot. Ang mga ibang magulang na naroon ay nagbubulungan, tumitingin sa kanya ng may halong takot at pandidiri. Sa kanilang mga mata, siya ay isang baliw na babaeng naghahanap ng gulo. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha, kundi ng isang madilim at nagbabadyang unos.
Tiningnan niya ang direksyong tinahak ng sasakyan ni Anton. Ang pag-ibig na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay ay unti nang nilalamon ng isang matinding pagnanasa para sa katarungan o marahil para sa isang marahas na pagbawi. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa isang lumang jeepney na nakaparada sa di kalayuan. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Isang boses na hindi niya inakalang muling maririnig sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. 10, 50, 100. Binilang ni Elena ang bawat barya sa kanyang palad habang nakaupo sa isang gilid ng bangketa sa Divisoria. Ang mga barya ay tila nangungutya sa kanya. Ang dating asawa ng isang milyonaryo na ngayon ay pinagkakasya ang barya para sa isang pirasong pandesal at kape. Ang hangin sa Maynila ay malagkit. Humahalo ang amoy ng usok ng mga sasakyan sa amoy ng nabubulok na basura sa gilid ng kalsada. Ngunit para kay Elena, ang mas masangsang ay ang amoy ng kanyang sariling kabiguan. 3 araw na siyang palaboy. Ang kanyang maleta ay nanakaw na rin habang siya ay umiidlip sa tapat ng isang simbahan. Kaya ang tanging natitira sa kanya ay ang suot na damit na kulay abo at ang mga sugat sa kanyang talampakan. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa mga pako, ngunit kailangan niyang kumilos. Ang gutom ay hindi marunong maghintay at ang kanyang galit ay nangangailangan ng lakas para manatiling buhay. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na karinderya. Ang amoy ng mainit na sinigang ay tila isang malupit na tukso na nagpaikot sa kanyang sikmura. Naalala niya ang mga hapon sa mansyon kung saan nagrereklamo pa siya kapag hindi sapat ang asim ng niluluto niyang sabaw para kay Anton. Ngayon, kahit ang mumurong sabaw na may taba ng baboy ay tila isang piging na hindi niya maabot. Nanay, baka po kailangan niyo ng tagahugas ng plato? Kahit pagkain lang po ang bayad. Lakas loob na tanong ni Elena sa matandang may-ari ng karinderya. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pagduda at bahid ng pandidiri. Sigurado ka ba? Mukha kang galing sa maayos na pamilya, pero ang dumi-dumi mo, baka naman magnanakaw ka? Ang salitang magnanakaw ay tila isang sampal na muling nagpula sa pisngi ni Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing siya ang ninakawan ng lahat, ngunit nilunok niya ang kanyang pride. Sa mundong ito, ang dignidad ay isang luho na hindi kayang bayaran ng isang taong walang bubong sa itaas ng kanyang ulo. Hindi po, nanay. Masipag po ako. Gagawin ko po lahat. Sagot niya. Ang boses ay paos at nagsusumamo. Ipinaturo sa kanya ang isang bundok ng mga maduming pinggan sa likod ng karinderya. Walang guwantes, walang sabon na mabango. Ang tubig ay galing sa isang kalawanging gripo at ang tanging panlinis ay isang pirasong lumang net. Sinimulan ni Elena ang pagkayod. Ang sebo ay kumapit sa kanyang mga kuko. Ang amoy ng panis na pagkain ay tila gustong magpabaliktad sa kanyang bituka. Ngunit bawat kuskus niya ay tila paraan ng pagbura sa sakit ng kanyang nakaraan. Habang naghuhugas, nakita niya ang isang batang babae na kasama ang kanyang ina sa isa sa mga mesa. Masayang kumakain ang bata ng pritong manok habang pinupunasan ng ina ang dumi sa mukha nito. Biglang pumatak ang luha ni Elena sa tubig na puno ng bula. Kumirot ang kanyang dibdib sa pag-alala kay Liza. Siguro sa oras na ito, pinapakain din si Liza, pero hindi siya ang gumagawa niyon. Marahil ay si Isabel na may peking ngiti at nakatagong lason. Ang ingay ng Divisoria ay tila isang malakas na humming sa kanyang paligid. Ang mga sigaw ng mga tindero, ang busina ng mga jeepney at ang dagsa ng mga tao ay unting naging malabo sa kanyang pandinig. Ang init ng tanghali ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanyang likuran. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang sentido, mabilis at masakit. Hoy!
Ayusin mo ang paghuhugas. Huwag kang tutulala riyan. Sigaw ng may-ari. Sinubukan ni Elena na bumalik sa paggawa, ngunit ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga kulay ng mga tinitindang payong sa labas ay naging isang malaking mantsa ng bahaghari na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang amoy ng sebo ay naging amoy ng ulan, at ang ingay ng palengke ay naging boses ni Anton na paulit-ulit na nagsasabing wala siyang silbi. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay tila hindi na sapat para gisingin ang kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang huling naalala ay ang tunog ng isang plastik na plangana na tumama sa semento bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman. Bumagsak ang katawan ni Elena sa gitna ng basang sahig ng karinderya. Walang sumalo sa kanya. Ang mga tao ay panandaliang tumigil, tumingin ng may halong kuryosidad, ngunit mabilis ding bumalik sa kanilang sariling mga buhay. Sa gitna ng libu-libong tao sa Divisoria, si Elena ay nanatiling isang aninong walang pangalan, isang babaeng tila tinalikuran na ng tadhana. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang pares ng mga sapatos na gawa sa balat ang dahan-dahang lumapit sa kanyang kinalalagyan. Isang kamay ang humawak sa kanyang noo, isang kamay na magaspang ngunit may dalang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Elena, anak, gising na. Huwag kang susuko, narito na ang lola. Ang tinig na yon ay tila nanggagaling sa kilaliman ng isang mahabang lagusan. Malabo ngunit punong-puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa isang maliit na bumbilyang dilaw ay tila sumusugat sa kanyang paningin. Ang amoy ng langis ng niyog at nilagang luya ay humahalimuyak sa hangin, malayo sa malansang amoy ng sebo at kanal sa Divisoria. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na bimpo sa kanyang noo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang bawat kalamnan ay kumikirot, isang paalala ng malupit na trato ng kalsada sa kanyang marupok na katawan. Huwag ka munang malikot, anak. Mataas pa ang lagnat mo. Wika ng isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Tinitigan ni Elena ang matanda. Ang mukha nito ay parang isang lumang mapa. Maraming guhit ng katandaan. Bawat isa ay may nagkwento ng hirap at tiyaga. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, isang kislap na tila nakita na niya noong siya ay bata pa at naglalaro sa ilalim ng mga puno ng mangga sa probinsya. Lola, Remedios? Ang boses ni Elena ay halos isang gasgas na bulong. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, ang mga palad na kasing aspalto ng lupang sinasaka, ngunit kasing lambot ng bulak sa haplos. Salamat sa Diyos at nakilala mo pa ako. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng lason ng mga taong yon sa mansyon. Napadpad si Elena sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles ng tren. Masikip, mainit at maingay ang paligid dahil bawat pagdaan ng tren ay nayayanig ang buong dampa. Ngunit sa loob ng 4 na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, naramdaman ni Elena ang isang seguridad na hindi na ibigay sa kanya ng malaking mansyon ni na Anton. Dito, hindi siya kailangang magpanggap. Dito, hindi siya isang basura. Nakita kita sa Divisoria, Elena. Nakita ko kung paano kanila itrato na parang hayop. Patuloy ni Lola Remedios habang inaayos ang kumot ni Elena. Hindi ko akalain na ang anak ng aking dating amo ay hahantong sa ganito. Kung buhay lang ang iyong ama, siguradong sasabog ang kanyang puso sa galit. Biglang kumirot ang puso ni Elena sa pagbanggit sa kanyang ama. Matagal na itong patay at ang tanging alaala niya ay ang mga kwento ni Anton na wala itong iniwang anuman kundi mga utang na si Anton na raw ang nagbayad. Lola, wala na po akong matatakbuhan. Kinuha nila ang lahat.
Ang anak ko, ang dangal ko. Hikbi ni Elena. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Bumabasa sa kulasisi ng matanda. Sinabihan ako ni Anton na wala akong silbi. Napabigat lang ako. Hinawakan ni Lola Remedios ang magkabilang pisngi ni Elena at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ang lambing sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang seryosong determinasyon. Makinig kang mabuti sa akin, Elena. Pinagsilbihan ko ang iyong ama sa loob ng 20 taon bago siya pumanaw. Alam ko ang bawat lihim na itinago niya para sa iyong kinabukasan. Ang akala mong kabutihan ni Anton ay isang malaking pagpapanggap lamang. Tumigil ang mundo ni Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang malayo pang sipol ng paparating na tren. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi totoo na walang iniwan ng iyong ama, Elena. Bago siya mamatay, naglagay siya ng isang malaking trust fund sa isang bangko sa Switzerland at may mga lupain din siya sa Batangas na nakapangalan sa iyo. Ang kasunduan ay makukuha mo lamang ang lahat ng yon sa sandaling tumuntong ka sa edad na 30. O kung magkaroon ka ng asawa na magpapatunay na kaya kang alagaan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang edad na 30. Iyon ang edad niya sa susunod na buwan. Alam ni na Doña Aurora at Anton ang tungkol dito, Elena. Kaya kanila pinakasalan. Kaya kanila pinanatiling mangmang at nakakulong sa loob ng bahay. Ginamit nila ang pera mo para isalba ang kanilang kumpanya na matagal nang nalulubog sa utang. Ang mansyong tinitirhan ninyo, galing iyon sa pawis ng iyong ama, hindi sa kanila. Ang bawat salita ni Lola Remedios ay tila isang malakas na pasabog na nagwasak sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan ni Elena sa loob ng 10 taon. Ang pag-ibig na akala niya ay tapat. Ang pagkupkop na akala niya ay utang na loob. Lahat ay isang malaking nakawan. Hindi siya ang may utang na loob sa kanila. Sila ang nagnakaw sa kanyang buhay. Ninakaw nila ang buhay ko. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ninakaw nila ang lahat para lang payamanin ang kanilang mga sarili habang ako ay ginagawa nilang alipin. Oh, anak. At ngayon, ginamit nila si Isabel para tuluyan kang itapon dahil nakuha na nila ang sapat na pirma mo sa mga dokumentong hindi mo naintindihan. Dagdag ni Lola Remedios habang kinukuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng higaan. Pero nagkamali sila. May isang dokumentong hindi nila nakuha. Ang orihinal na birth certificate mo at ang kopya ng huling testamento ng iyong ama na itinago ko sa loob ng maraming taon. Inilabas ng matanda ang mga papel na medyo madilaw na dahil sa kalumaan ngunit maayos pa ang pagkakasulat. Nang hawakan ni Elena ang mga papel na yon, tila naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang ama na umaalalay sa kanya mula sa kabilang buhay. Hindi ka mahirap, Elena. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng luhong tinatamasa nila ngayon. Wika ni Lola Remedios na may diin. Ngunit kailangan mong maging matalino. Hindi mo sila pwedeng labanan sa pamamagitan ng luha lamang. Kailangan mong gamitin ang kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Tumayo si Elena mula sa higaan. Kahit pa nanghihina ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa labas ng maliit na bintana ng barong-barong. Sa malayo, nakikita niya ang mga naglalakihang gusali ng Makati at Taguig, kung saan marahil ay nagpapakasasa sina Anton at Isabel sa perang hindi naman sa kanila. Ang Elena na mahina, ang Elena na laging sumusunod, ay tila uwent-unti nang namamatay, kasabay ng pagbagsak ng gabi. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi nababawi ang lahat ng kinuha sa kanya. Lola Remedios, tutulungan niyo po ba ako? Tanong ni Elena. Ang kanyang tono ay wala na ang bakas ng pagmamakaawa. Hanggang sa huling hininga ko, anak, panahon na para ang mga alipin ay maging mga Panginoon at ang mga nagnakaw
ay magbayad ng higit pa sa kanilang ninakaw. Habang lumalalim ang gabi, isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa loob ng maliit na dampa sa gilid ng Riles. Ang tunog ng paparating na tren ay hindi na nakakatakot para kay Elena. Tila ba ito ay isang hudyat ng kanyang sariling pagdating, isang puwersang hindi mapipigilan, isang katarungang matagal na ipinagkait na ngayon ay handa na niyang bawiin sa anumang paraan. Kaya ko bang harapin ang mga demonyong nagsuot ng anghel? Kung ang tanging sandata ko ay ang katotohanang matagal nilang ibinaon sa limot? O magiging isa lamang akong anino na daraan at mawawala sa gitna ng kanilang marangyang mundo? Ang bango talaga ng paligid kapag wala na ang amoy ng bawang at pawis. Hindi ba, Anton? Feeling ko, ngayon ko lang talaga nalanghap ang tunay na amoy ng tagumpay sa bahay na ito. Ang tinig ni Isabel ay parang haplos ng seda na may kasamang lason habang nakasandal siya sa dibdib ni Anton sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Ngayong gabi, ang bahay na dati ay tahimik at puno ng pagsisilbi ni Elena ay naging sentro ng isang marangyang pagtitipon. Ang mga naglalakihang kristal na chandelier ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Tila nakikipagkumpetensya sa kislap ng mga mamahaling alahas na suot ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Dahan-dahang itinaas ni Anton ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng garbo at kawalang pakialam. You deserve this, Isabel. Ang bahay na ito ay para sa isang reynang katulad mo, hindi para sa isang martir na walang alam gawin, kundi ang magmukhang kawawa. Sa isang sulok, nakamasid si Doña Aurora, suot ang isang itim na gown na tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong mundo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang tinitingnan ang bawat sulok ng mansyon na ngayon ay puno ng tawanan at tunog ng mariringig na musika. Para sa kanya, ang pagkawala ni Elena ay parang pagtatapon ng isang lumang muebles na nagpapasikip lamang sa kanyang paningin. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin ay ang suot ni Isabel. Ang kwintas na brilyante na ipinantanim kay Elena bilang ebidensya ng pagnanakaw ay ngayon ay marangyang nakasabit sa leeg ni Isabel. Ang bawat kislap nito ay tila isang malakas na sampal sa alaala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos ni Elena para panatilihing maayos ang tahanang ito. Ginagamit din ni Isabel ang paboritong porselanang tasa ni Elena, ang tanging bagay na natira sa mga gamit ng kanyang yumaong ina, na tila ba ito ay isang ordinaryong baso lamang. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, ang bawat halakhak ni Nina Anton at Isabel ay tila mga tinik na bumabara sa lalamunan ng katarungan. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga bagong plano, ang mga bakasyong gagawin sa labas ng bansa, at ang pagpapalawak ng kumpanyang isinalba ng perang ninakaw nila mula sa kinabukasan ni Elena. Walang bakas ng pagsisisi, walang bahid ng hiya. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pang-aapi. Ang uri ng ngiti na naniniwalang ang kapangyarihan ay laging nasa panig ng mga mautak at malupit. Samantala, sa isang malayong dampa sa gilid ng Riles, nakaupo si Elena sa isang sirang bangko. Ang tanging liwanag niya ay ang malayo at malamlam na ilaw mula sa mga gusali sa syudad. Hawak niya ang isang maliit at sirang manika ni Liza, ang tanging laruan na nakita niyang nakakalat sa kalsada malapit sa paaralan ng anak. Iniaayos niya ang buhok nito, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa plastik na mukha ng manika. Tila ba ito ang kanyang anak na kasalukuyang nasa kamay ng mga kaaway? Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila langit at lupa. Ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon ay kabaligtaran ng amoy ng sunog na kahoy at lansa sa paligid ni Elena. Ngunit sa likod ng bawat buntong hininga ni Elena, may isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang nagtitipon ng lakas, isang katahimikang hindi na nagmumula sa takot kundi sa isang matinding determinasyon.
Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan tumayo si Anton sa gitna ng sala at kumatok ng bahagya sa kanyang baso upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang bawat bisita ay tumigil at lumingon sa kanya, naghihintay ng isang mahalagang anunsyo. Inakbayan ni Anton si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng tagumpay. Mga kaibigan, pamilya, ngayong gabi, mayroon pa kaming isang malaking balita na nais ibahagi sa inyong lahat. Ang anibersaryong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aming bagong simula, kundi pagdiriwang din para sa bagong buhay na dadating sa aming pamilya. Hinawakan ni Isabel ang kanyang tiyan. Ang kanyang ngingiti ay mas lalong lumawak at naging mas mapanuya. Magkakaroon na po kami ng tagapagmana. I am 2 months pregnant with Anton's child. Ang masigabong palakpakan ng mga bisita ay tila isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bawat pagbati at yakap ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pinapasan ni Elena. Ang pagkakaroon ng bagong bata sa pamilyang iyon ay nangangahulugan ng mas malalim na pagbaon sa karapatan ni Liza bilang tunay na anak. Sa gitna ng palakpakan, si Doña Aurora ay lumapit kay Isabel at hinalikan ito sa pisngi. Ito na ang pinakamagandang regalo para sa aming pamilya. Isang tunay na tagapagmana na may dugong nararapat sa bahay na ito. Sa malayo, tila naramdaman ni Elena ang lamig ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid sa kawalang katarungan sa lupa. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi katulad ng kay Isabel. Ang ngiti ni Elena ay may dalang pangako ng isang bukas na ang bawat tawa ay papalitan ng paniningil at ang bawat luhang pumatak ay magiging baha na lulunod sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Paano ko hahayaang lumaki ang aking anak sa ilalim ng anino ng isang batang bunga ng pagtataksil at pagnanakaw? Hanggang kailan mananatiling bulag ang langit sa kanilang masayang pagpapakasasa habang ako ay nagdurusa sa dilim? Ang tiyan na dapat ay lunday ng bagong buhay ay naging kuta lamang ng mas malalalim na lihim at kasinungalingan. Ang kaisipang ito, ang paulit-ulit na humahaplos sa isip ni Elena habang nakatayo siya sa gilid ng isang pampublikong ospital, malayo sa marangyang klinika na madalas puntahan ng mga mayayaman. Nakasuot siya ng isang kupas na jacket at malaking sombrero upang itago ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakapako sa isang makintab na puting sasakyan na pumarada sa tapat ng gusali. Nakita niyang lumabas si Isabel. Suot nito ang isang maluwag na bestido na tila sadyang idinisenyo upang ipakita ang isang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Ang kanyang bawat kilos ay maingat. Tila ba nagdadala siya ng isang mamahaling hiyas na bawal mabasag. Ngunit para kay Elena, na naging ina na rin, may kakaiba sa paraan ng paghawak ni Isabel sa kanyang puson. Walang init, walang koneksyon, puro lamang ito sining ng pag-arte. Sinundan ni Elena si Isabel sa loob, pinananatili ang sapat na distansya upang hindi mapansin. Ngunit sa halip na dumiretso sa OBGYN department para sa isang prenatal check-up, nakita ni Elena na lumiko si Isabel patungo sa isang mas tago at madilim na bahagi ng ospital, ang direksyon patungo sa mga opisina ng mga pribadong laboratorio na hindi gaanong dinarayo. I told you, huwag kang tatawag sa bahay. Mapapahamak tayo. Narinig ni Elena ang matalim na bulong ni Isabel habang nakatayo ito sa isang sulok, kausap ang isang lalaking nakauniforme ng ospital. Ang boses ni Isabel ay puno ng tensyon at pagmamadali. Wala na ang malambing na tinig na ginagamit niya kay Anton. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakahawak sa kanyang tiyan. Sa halip, mabilis niyang binuksan ang kanyang mamahaling bag at kumuha ng isang makapal na sobre. Heto na ang bayad para sa susunod na buwan. Siguraduhin mo lang na ang lalabas sa ultrasound report
ay ang gusto kong makita ni Anton. Huwag kang magkakamali o pareho tayong babagsak. Utos ni Isabel. Ang boses ay nanginginig sa halong takot at pagbabanta. Nagtago si Elena sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa tindi ng kaba at galit. Ang hinala niya ay nagkaroon na ng anyo. Ang tagapagmana na ipinagdiriwang ni Anton at Doña Aurora ay wala kundi isang katang-isip, isang pekeng buhay na binuo upang tuluyang siliyuhan ang posisyon ni Isabel sa loob ng pamilya at sa kayamanang hindi naman sa kanya. Nakita ni Elena ang palitan ng sobre at ng isang folder na may tatak ng ospital. Pagkatapos nito, ang lalaki ay mabilis na lumakad palayo, habang si Isabel ay sandaling huminto upang ayusin ang kanyang sarili sa harap ng isang salamin. Isang mapanuyang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ng babaeng ito habang hinahaplos muli ang kanyang tiyan, na tila ba tinitiyak na ang kanyang kasinungalingan ay maayos pa ring nakasuot. Ang dumi mo, Isabel, bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ginagamit mo ang isang banal na bagay para lamang sa iyong kasakiman. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagnanais na sumugod at sampalin si Isabel, na hilingin ang katarungan para sa kanyang sarili at para kay Liza sa harap ng lahat ng tao. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Lola Remedios. Kailangan mong maging matalino. Ang galit na walang plano ay apoy na ikaw din ang tutupok. Huminga ng malalim si Elena. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na katawan. Ang kaalamang ito ay isang makapangyarihang sandata. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para gamitin. Kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking iyon at kung gaano kalalim ang sabwatan sa loob ng ospital. Habang naglalakad si Isabel palabas ng gusali nang may poise at garbo, nanatili si Elena sa dilim. Tumingin siya sa folder na hawak ni Isabel, isang folder na naglalaman ng mga huwad na dokumento na siyang lalong nagpapabaon sa kanyang karapatan. Nabalik ang diwa ni Elena nang makita niyang may isang lalaking nakasibilyan na lumapit kay Isabel pagkalabas nito sa gate. Hindi ito si Anton. Ang lalaki ay mukhang magaspang, may mga tattoo sa braso, at lantarang hinalikan si Isabel sa pisngi nang malapit na sila sa sasakyan. Nakita ni Elena ang pagkailag ni Isabel, ngunit hindi nito maitatago ang pamilyar na paraan ng kanilang pag-uusap. Maghintay ka lang, Anton, bulong ni Elena habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Ang babaeng ipinalit mo sa akin ay hindi lamang nagnanakaw ng iyong pera, kundi niloloko ka rin sa harap ng iyong mukha. Isang matinding pakiramdam ng tagumpay ang dahan-dahang gumapang sa puso ni Elena. Ngunit kaakibat nito ay ang lungkot para kay Liza. Paano kung malaman ng bata ang lahat ng kadumihan sa paligid nito? Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa pera. Ito ay laban para sa katotohanan at para sa kaligtasan ng kanyang anak mula sa mga ahas na nakapaligid dito. Lumabas si Elena mula sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay may bago ng direksyon. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Ang bawat ilaw ng poste sa kalsada ay tila nagsisilbing gabay patungo sa isang katotohanang matagal nang itinago. Paano ko ibubunyag ang isang kasalanang kasing tindi ng pagpapanggap na ito kung ang aking kalaban ay handang pumatay ng dangal para lamang manatili sa itaas? Sapat na ba ang isang ultrasound report para gisingin ang isang lalaking nagbubulag-bulagan sa ganda ng lason? Ang bawat hakbang ni Elena pabalik sa maliit na dampa ni Lola Remedios ay tila mas magaan, ngunit mas mabigat ang bawat tibok ng kanyang puso. Ang lihim na kanyang natuklasan sa ospital ay tila isang nagniningas na uling na hawak niya sa kanyang mga palad. Masakit, nakakapaso. Ngunit ito ang tanging magbibigay ng liwanag sa madilim na kalsadang kanyang tinatahak. Lola, hindi lang pera ang ninakaw nila.
Ninakaw nila ang katotohanan. Bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang mga luma at madilaw na papeles sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa. Alam ko, anak. Ngunit ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito ibaon, gagawa, at gagawa ito ng paraan para umusbong. Sagot ni Lola Remedios habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Ngunit hindi natin kayang hukayin ito nang tayo lang dalawa. Kailangan natin ng taong marunong bumasa sa likod ng mga batas na ginamit nila para italika. Kinaumagahan, dinala ni Lola Remedios si Elena sa isang lumang opisina sa isang liblib na sulok ng Quiapo. Ang pader ay puno ng mga naglalakihang libro na tila ba ang bawat isa ay naglalaman ng mga timbangan ng katarungan. Doon, nakilala ni Elena si Attorney Marco, isang lalaking may malalim na mga mata at boses na tila isang kalmadong dagat sa gitna ng unos. Attorney Marco, siya ang anak ni Don Facundo, pagpapakilala ni Lola Remedios. Nakita ni Elena ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ng abogado. Tumayo ito at iniabot ang kanyang kamay. Isang kamay na hindi naghahanap ng suhol, kundi nag-aalok ng proteksyon. Matagal na kitang hinahanap, Elena. Ang tatay mo. Siya ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Utang ko sa kanya ang lahat. Doon nagsimula ang kanilang mahaba at masusing pagsusuri. Inilatag ni Elena ang bawat detalye ng kanyang buhay sa mansyon, ang bawat sampal, ang bawat pangungutya, at ang bawat dokumentong pinirmahan niya. Tihama! Nang hindi binabasa dahil sa tiwala niya kay Anton. Habang nagsasalita si Elena, nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao ni Attorney Marco. Hindi lang ito simpleng pagtataksil sa kasal, Elena. This is a massive case of fraud and document falsification. Paliwanag ni Marco habang tinitingnan ang kopya ng testamento ni Don Facundo sa ilalim ng isang magnifying glass. Tingnan mo ang pirma rito. Sa unang tingin, mukhang pirma ng tatay mo. Pero tingnan mo ang mga kurba sa dulo. Masyadong mabilis ang hagod, tila ba may nagmamadaling matapos ang dokumento bago pa lumamig ang bangkay ng iyong ama. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang lalaking niyakap niya gabi-gabi, ang lalaking sinilbihan niya ng buong puso, ay ang parehong lalaking nagnakaw ng huling habilin ng kanyang magulang habang ang bangkay nito ay hindi pa man lang naililibing. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nila, Elena. Patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Inakala nilang mananatili kang bulag at piping-alipin habang buhay. Inakala nilang ang trust fund ay kusa nilang makukuha kapag naalis ka na sa landas. Ngunit may isang probisyon sa huling testamento na hindi nila napansin. Isang probisyong nagsasabing sa sandaling mapatunayang ang asawa ay nagkasala ng moral turpitude o pagtataksil, ang lahat ng karapatan niya sa yaman ng asawa ay agad na mapapawalang bisa at ang buong kontrol ay babalik sa iyo. Kinuha ni Elena ang panulat na inabot ni Marco. Sa sandaling idinikit niya ang dulo nito sa papel para pirmahan ang special power of attorney, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na ito ang panulat na ginagamit niya noon para maglista ng mga bibilhin sa palengke o para pirmahan ang mga resibo ni Doña Aurora. Ito ang kanyang sandata. Hindi ko na sila kailangang iyakan, Attorney Marco. Wika ni Elena, ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Gusto ko silang makitang bumagsak, hindi sa maras na paraan, kundi sa paraang mararamdaman nila ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin. Isang matamis at masakit na sandali ang naganap ng kuhanin ni Marco, ang isang maliit na panyo, at marahang pinunasan ang isang patak ng luha na hindi sinasadyang kumawala sa mata ni Elena. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. I'll make sure they pay for every single tear you've shed. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng opisina. Isang lalaking humihingal ang pumasok.
ang tauhan ni Marco na inutusan niyang magmanman sa kumpanya ni Anton. Attorney, may malaking problema. Wika ng lalaki habang iniaabot ang isang folder. May nakita kaming ibang pirma sa mga bank loans ng kumpanya. At ang pirma, hindi kay Anton, kundi sa isang taong matagal nang patay. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang tinitingnan ang dokumento. Ang pirma ay sa kanyang ama, ngunit ang petsa ng loan ay 3 taon matapos itong mailibing. Sino ang may lakas ng loob na gamitin ang pangalan ng isang patay para sa sariling kasakiman at hanggang saan aabot ang kadiliman ng kaluluwa ni Anton para lamang mapanatili ang kanyang marangyang buhay? Kung ang mismong pundasyon ng kanilang kumpanya ay itinayo sa mga kasinungalingan at pekeng pirma, ano pa ang kayang gawin ni Anton kapag naramdaman niyang gumuho na ang kanyang mundo? Pakasalan mo siya? Sa lalong madaling panahon, Anton, hindi na tayo makakapaghintay pa na lumaki ang tiyan ni Isabel nang walang kasiguraduhan ang ating posisyon. Kailangan nating makuha ang kontrol sa lahat bago pa magising ang mga taong nagtatanong tungkol kay Elena. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng kanyang marangyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa kanyang anak na si Anton, na tila ba isang piraso ng chess na kailangan niyang ilipat sa tamang pwesto. Sa harap nila, nakatayo si Isabel na may pekeng ng ngiti at kamay na laging nakahawak sa kanyang tiyan, isang paalala ng kanyang halaga sa pamilyang yon. Habang nagpaplano sila ng isang marangyang kasal, sa labas ng mansyon, ang mga bulaklak na itinanim ni Elena ay unti nang nalalanta. Walang nagdidilig, walang nag-aalaga. Tila ba ang bawat talulot na nalalaglag ay sumasagisag sa dahan-dahang paglimot nila sa babaeng nagbigay ng buhay sa tahanang ito. Ang kabalintunaan ay masakit. Nagpaplano sila ng isang bagong pagsasama gamit ang perang ninakaw mula sa isang pagsasamang binuwag nila ng walang awa. But mama, masyadong mabilis. Baka magtaka ang mga tao kung bakit wala pang 1 buwan. Mula nang umalis si Elena, ay ikakasal na ako muli. Sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit mas matimbang ang takot sa kanyang ina. Sino ang pakikinggan nila? Ang isang hampas lupang magnanakaw na tulad ni Elena o ang kagalang-galang na pamilya natin? Pangungutya ni Doña Aurora. Huwag kang hihinto sa pag-iisip ng sasabihin ng iba. Ang isipin mo ay ang utang natin sa bangko na kailangang mabayaran bago matapos ang buwan. Sa sandaling maikasal ka kay Isabel at maipakita nating may bagong tagapagmana, madali na nating malulusutan ang mga audit sa kumpanya. Hinaplos ni Isabel ang braso ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Don't worry, honey. I will make sure the wedding is the talk of the town. Lahat ay maniniwalang tayo ang biktima rito. I'll be the perfect wife and mother that Elena never was. Sa likod ng bawat salitang binitawan ni Isabel, may isang matalim na balaraw ng kasinungalingan. Alam ni Doña Aurora na hindi perpekto si Isabel, ngunit kailangan niya ito. Kailangan niya ang drama, kailangan niya ang pekeng sanggol, at kailangan niya ang isang bagong mukha na magtatakip sa mga butas ng kanilang gumuguhong imperyo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong. Ang mukha ay maputla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang kulay ubing sobre. Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate para daw po sa inyong 3. Wika ng katulong bago mabilis na lumabas. Dahan-dahang binuksan ni Doña Aurora ang sobre. Ang tunog ng papel na napupunit ay tila isang babala sa gitna ng silid. Nang ilabas niya ang laman, isang pirasong litrato ang bumulaga sa kanila. Isang litrato ni Don Facundo, ang ama ni Elena, na may nakasulat na mga salita sa likod, gamit ang pulang tinta na tila dugo. Ang utang na dugo ay sa dugo rin babayaran.
Hindi natutulog ang katarungan. Kasabay ng litrato ay ang isang kopya ng isang lumang dokumento na may pirma ni Don Facundo. Ngunit may mga pulang bilog sa paligid ng petsa at ng pirma ni Anton sa ibaba nito. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang pawis ay dahan-dahang namuo sa kanyang noo. Sino ang gagawa nito? Patay na si Elena. Wala siyang kakayahan para gawin ito. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot. Hindi siya patay, Anton. At mukhang hindi rin siya nag-iisa. Malamig na sabi ni Doña Aurora. Bagamat bakas din ang kaba sa kanyang mga mata. May nakakaalam ng tungkol sa mga dokumento. May nakakaalam na hindi sa atin ang perang ginagamit natin. Tumingin si Isabel sa litrato. Ang kanyang peking katapangan ay tila inat unting natitibag. Ang anino ni Elena ay tila muling bumabalik. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang multong handang maningil sa bawat segundo ng kanilang kaligayahan. Sa labas, ang hangin ay biglang lumakas, humahampas sa mga bintana ng mansyon na tila ba may gustong pumasok. Ang bawat kalansing ng kristal sa chandelier ay tila isang paalala na ang bawat pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay nakatakdang gumuho. Paano ko mapapanatili ang kapayapaan sa loob ng isang bahay na puno ng mga lihim kung ang bawat sulok ay tila bumubulong ng pangalan ng babaeng aming itinapon? Sapat ba ang isang marangyang kasal para takpan ang amoy ng nabubulok na dangal? O ito na ang simula ng aming sariling paghuhukom? Sino ang nandyan? Anton, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatawa. Ang boses ni Isabel ay matinis at puno ng panginginig habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na walk-in closet. Ang mga mamahaling gown na dati ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ay tila naging mga aninong nakamasid sa kanya sa dilim. Isang pamilyar na amoy ang biglang humalimuyak sa hangin. Ang amoy ng sampagwita at murang sabon na panlaba. Iyon ang amoy ni Elena. Ang amoy na dati ay kinukutya ni Isabel, ngunit ngayon ay tila isang nakalalasong hamog na sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang kama. Doon, sa ibabaw ng malambot na silk na kumot, ay nakalatag ang isang lumang apron. Marumi ito. May mga mantsa ng grasa at uling at may burda ng pangalang Elena sa isang sulok. Ito ang apron na suot ng dating asawa ni Anton noong gabing pinalayas ito sa mansyon. Paano ito nakapasok dito? Ang lahat ng pinto ay nakalak at ang mga gwardiya ay nasa labas. Naramdaman ni Isabel ang isang malamig na haplos sa kanyang batok. Tila ba may humihinga ng malalim sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita, kundi ang sarili niyang refleksyon sa malaking salamin. Isang refleksyon ng isang babaeng maputla at nanlalaki ang mga mata sa hilakbot. Ang bawat kalansing ng sabitan ng damit ay tila isang bulong ng paniningil. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Anton ay tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat tawag sa telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang mga audit sa kumpanya ay nagsisimula nang maglabas ng mga butas at ang bawat dokumentong hawak niya ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang bote ng whiskey at nagsalin, ngunit nang tignan niya ang baso, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na lumulutang sa loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at binasa ang nakasulat. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay may katumbas na patak ng dugo ng aking ama. Handa ka na bang magbayad? Nabitiwan ni Anton ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila ang tunog ng kanyang sariling buhay na unti-unti nang gumuho. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang labis na hindi na niya magawang kuhanin ang telepono para tumawag ng tulong. Ang anino ni Elena ay tila na sa bawat sulok, hindi bilang isang babaeng nasasaktan, kundi bilang isang hukom na naghihintay ng tamang sandali para ibaba ang hatol. Sa labas ng mansyon,
Sa gitna ng isang madilim at maulang gabi ng Maynila, isang figura ang nakatayo sa tapat ng malaking gate. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balat, ngunit hindi siya gumagalaw. Nakasuot siya ng isang itim na trench coat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa putikan habang nagmamakaawa. Ang kanyang bawat tindig ay puno ng awtoridad at isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng gate. Ang gate na dati ay naging bilangguan niya at naging saksi sa kanyang kahihiyan. Ngayon, ang bawat ukit ng bakal na ito ay tila nagsasabi sa kanya na malapit na ang oras ng pagbawi. Tumingala si Elena sa bintana ng kwarto ni Anton at Isabel. Nakita niya ang isang silweta ng babaeng mabilis na nagsara ng kurtina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang takot na nararamdaman ng kanyang mga kaaway ay mas matamis pa sa anumang alak na iniinom nila ngayon. Gusto niyang maramdaman nila ang bawat segundo ng pag-aalinlangan, ang bawat sandali ng panginginig, bago niya tuluyang hilahin ang rugo sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi pa tayo nagsisimula, Isabel. Bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang boses ay napaos, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat gabi na hindi ka makatulog ay bayad pa lamang sa isang araw ng paghihirap ng anak ko. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Elena ang isang maliit na susi, ang ekstrang susi ng mansyon, na itinago niya sa loob ng maraming taon, ang susi na inakala ni Anton na nawala na. Idinikit niya ito sa kanyang labi bago ito muling ibinalik sa bulsa. Ang kanyang pagbabalik ay hindi isang biglaang pagsalakay, kundi isang dahan-dahang pagpapasok ng lason sa kanilang sistema hanggang sa sila na mismo ang sumuko sa sarili nilang takot. Habang naglalakad si Elena palayo, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang marcha ng tagumpay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang ulan ay tila naghuhugas sa huling bakas ng kanyang kahinaan. Iniiwan lamang ang isang pusong gawa sa bakal at isang isipang nakapokus sa isang layunin, ang hustisya. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat anino sa gabi ay tila may mukha ng babaeng aking pinatay sa aking isipan? Sapat ba ang mga pader ng mansyong ito para protektahan kami mula sa isang multong may hawak ng katotohanan? O ang mansyong ito mismo ang magiging libingan ng aming mga kasalanan? Hindi ka nila minahal, Elena. Hindi ka pinakasalan ni Anton dahil sa pag-ibig, kundi dahil ikaw ang nagsilbing salbabida ng kanilang lumulubog na kumpanya. You were never a wife to him. You were a financial investment. Ang boses ni Attorney Marco ay tila isang malamig na hudyat ng katotohanan na nagpatahimik sa buong opisina. Sa harap ni Elena ay nakalatag ang mga dokumentong kinalap ng mga investigador. Mga bank statements, loan agreements, at mga lihim na pakikipag-ugnayan ng pamilya Anton, 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang isang lumang dokumento. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa sakit nang makita ang petsa ng kanyang kasal. Sa parehong araw na nangako si Anton ng katapatan sa harap ng altar, pumirma rin ito sa isang multi-million peso loan kung saan ang pangalan ni Elena at ang kanyang hindi pa nakukuhang trust fund ang nagsilbing collateral. Nanlalamig ang mga kamay ni Elena. Naalala niya kung paano siya umiyak sa tuwa nung araw na yon. Iniisip na siya ang pinakamaswerteng babae dahil tinanggap siya ng isang mayamang pamilya sa kabila ng kanyang pagiging ulila. Ngunit ang bawat halik ni Anton sa kanyang noo, ang bawat "Salamat, Elena" ni Doña Aurora matapos niyang maglinis ng bahay ay may katumbas palang halaga ng pera. Ang bawat sentimong pinaghirapan ng kanyang ama ay dahan-dahang sinusipsip ng mga linta na itinuring niyang pamilya. 10 taon, bulong ni Elena.
Ang boses ay puno ng pait. 10 taon ko silang pinagsilbihan habang ninanakawan nila ako sa harap ng aking mukha. Ipinaramdam nila sa akin na wala akong kwenta, na dapat akong magpasalamat dahil pinatira nila ako sa mansyon. Gayong ang mansyong yon ay binili gamit ang pangalan ng tatay ko. At heto ang mas matinding balita, Elena, patuloy ni Marco habang itinuturo ang isang bagong ulat mula sa bangko. Ang kumpanya ni na Anton ay muling nalulubog sa utang. Ang marangyang buhay na ipinapakita nila ngayon, ang mga party na ibinibigay nila para kay Isabel, lahat yan ay galing sa huling bahagi ng iyong trust fund na ilegal nilang na-withdraw gamit ang pekeng pirma mo. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang sistema. Hindi na ito ang pamilyar na lungkot o ang nakasanayang awa sa sarili. Ito ay isang malamig at kalkuladong puot. Ang imahe ni Anton na nakikipagtawanan kay Isabel habang winawaldas ang pawis at dugo ng kanyang yumaong ama ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang emosyon. Sa mansyon, kasalukuyang nagtatalo sina Anton at Doña Aurora. Ang hangin ay mabigat sa loob ng library. Tila ba ang mga dingding ay nagsisimula nang gumiba sa bigat ng kanilang mga kasalanan? Bakit hindi pa pumapasok ang credit line mula sa bangko? Sigaw ni Anton habang pabalibag na ibinababa ang kanyang telepono. Sabi mo ay maayos na ang lahat pagkatapos nating paalisin si Ellen. Tumahimik ka, Anton! Bulyaw ni Doña Aurora, bagamat may bakas na rin ng takot sa kanyang mga mata. May humaharang sa mga transaksyon natin. May nag-file ng injunction sa korte para i-freeze ang lahat ng accounts na may kaugnayan sa pangalan ni Facundo. At alam nating dalawa kung sino ang tanging may motibo para gawin iyon. Impossible. Wala siyang pera. Wala siyang koneksyon. Bulyaw ni Anton. Ngunit ang kanyang panginginig ay hindi maitago. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Ang muka ay putlang-putla habang hawak ang kanyang tablet. Anton, tingnan mo ito. May kumakalat na balita sa business circles. May isang anonymous whistleblower na naglabas ng mga audit reports natin mula noong 2014. Ang mga stocks natin. Bagsak na, Anton. Wala nang gustong makipag-deal sa atin. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakabibingi. Ang bawat marangyang kagamitan, ang bawat mamahaling chandelier, ay tila naging mga saksi sa kanilang dahan-dahang pagbagsak. Ang pundasyong itinayo nila sa kasinungalingan ay nagsisimula ng bumigay. At sa pagkakataong ito, wala nang Elenang magsisilbing salbabida. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Elena sa harap ng bintana ng opisina ni Attorney Marco. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng tuwa sa kabila ng unti-unting tagumpay. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Simulan na ang susunod na hakbang. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Ibinaba ni Elena ang telepono at tumingin sa malayo. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging gabay niya sa mga susunod pang araw. Gaano katamis ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng mga taong dati mong inalay ang iyong buhay? At handa na ba akong harapin ang sarili kong anino sa gitna ng digmaang ito? Ang pinakamatamis na higanti ay hindi ang sakta ng iyong kaaway, kundi ang hayaan silang sirain ang isa't isa dahil sa sarili nilang kasakiman. Ang kaisipang ito ang nagbigay ng isang malamig na ngiti kay Elena habang pinagmamasdan niya ang isang itim na sobre sa ibabaw ng lamesa ni Attorney Marco. Sa loob nito ay ang mga litratong kuha ng kanyang mga investigador. Mga tagpong huli sa akto si Isabel, nakahalikan ang isang lalaki sa dilim, at ang mga kopya ng resibo
ng transaksyon sa laboratorio na nagpapatunay na ang bawat ultrasound report ni Isabel ay sadyang minanipula. Ipadala mo na ito sa mansyon ni Marco. Gusto kong makita kung paano lalabanan ng isang magnanakaw ang isa pang manloloko. Wika ni Elena. Ang boses ay tila isang matalim na hangin na dumaan sa silid. Sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Anton. Nakaupo siya sa kanyang library. Ang paligid ay puno ng mga bote ng alak at mga papeles na hindi na niya kayang ayusin. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mukha ni Elena na nagtatanong sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Isang katulong ang dahan-dahang pumasok at inilapag ang itim na sobre sa harap ni Anton. "Sir, may nag-iwan po nito sa gate. Importante daw po." Walang ganang binuksan ni Anton ang sobre. Iniisip na isa na naman itong demand letter mula sa bangko. Ngunit nang makita niya ang unang litrato, tila ba tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kislap ng mga brilyanteng ibinigay niya kay Isabel ay nakikipagpaligsahan sa kislap ng pawis sa balat ng ibang lalaki habang yakap-yakap ang kanyang magiging asawa. "Isabel!" Ang sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng puot at matinding sakit. Mabilis na tumakbo si Isabel pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit nang makita ang mga litratong nakakalat sa sahig, ang kanyang kulay ay naglaho ng parang bula. Ang bawat hakbang ni Anton patungo sa kanya ay tila ba hakbang ng isang kamatayan. "Sino ito, Isabel? Sino ang lalaking ito?" Sigaw ni Anton habang idinidikit ang litrato sa mukha ng babae. "At itong folder na ito, anong ibig sabihin ng inconclusive results? Nasaan ang anak ko?" Nanginig ang buong katawan ni Isabel. Sinubukan niyang humawak sa braso ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig bilang huling sandata ng pagmamanipula. "Honey, listen to me. Pinagtitripan lang tayo ni Elena. Gawa-gawa lang yan. She wants to destroy us." Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang tumapos sa paliwanag ni Isabel. Bumagsak ang babae sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang namumulang mukha. Wala na ang kislap ng reyna. Ang natira na lamang ay ang anyo ng isang babaeng huli sa kanyang sariling bitag. "Huwag mong banggitin ang pangalan ni Elena. Mas maayos pa ang kaluluwa ng babaeng itinapon ko kaysa sa dumi na dinala mo sa bahay na ito." Bulyaw ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mula sa itaas ng hagdan, lumabas si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang matinding pandidiri para sa kanilang dalawa. "I told you, Anton, pinakasalan mo ang isang ahas para lang palitan ng isang tapat na alipin. Ngayon, tingnan mo ang dumi sa ating pamilya." "Mama, alam mo ba ito?" Tanong ni Anton. Ang boses ay nanginginig sa pag-asa na sana ay mali siya. "Ang alam ko lang ay kailangan natin ng pera at ang babaeng iyan ay isa lamang panggulo." Malamig na sagot ni Doña Aurora bago tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Iniwan ang dalawa sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Humahagulgol si Isabel sa sahig, pilit na gumagapang patungo kay Anton. "Honey, please, please don't do this. I did this because I love you. Takot lang akong mawala ka. Umalis ka sa harap ko bago pa kita mapatay." Sigaw ni Anton, sabay sipa sa mga litratong nagkalat. Kinuha niya ang bote ng whiskey at muling uminom ng diretso. Tila ba gusto niyang lunurin ang katotohanang siya na ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Sa labas ng gate, nakaupo si Elena sa loob ng sasakyan ni Attorney Marco. Naririnig niya ang mga sigawan mula sa loob ng mansyon. Isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mata, ngunit agad din itong natuyo. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang pusong dahan-dahan nang nakakawala sa mga kadena ng kahapon. "Masakit. Hindi ba, Anton?" Bulong ni Elena sa hangin. "Masakit matuklasan na ang mundong binuo mo sa kasinungalingan
ay gumuho sa isang kisap mata lamang. Inandar ni Marco ang sasakyan at dahan-dahang umalis sa tapat ng mansyon. Habang lumalayo sila, tila ba ang bigat sa balikat ni Elena ay unti-unti ring nababawasan. Ang bawat sigaw sa loob ng bahay na yon ay musika sa kanyang pandinig. Isang paalala na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang hukom, kundi minsan sa anyo ng isang katotohanang hindi na kayang itago. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang pangamba ang bumalot sa isip ni Elena. Kung ang lahat ng ito ay gumuho na, nasaan si Liza? Paano kung sa galit ni Anton ay madamay ang kanyang inosenteng anak? Hindi sapat ang isang mamahaling bestido para itago ang baho ng isang katulong Elena. Kahit balutin mo pa ang iyong sarili ng ginto, mananatili kang amoy kusina sa paningin ko. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon ng marangyang restaurant kung saan sila nagtagpo. Nakaupo ang matanda ng tuwid. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay magkakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang tingin ay puno pa rin ng panghahamak. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong Elena na maari niyang utusan at alipustain anumang oras. Ngunit hindi kumurap si Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng tsa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesa ay banayad ngunit puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang mukha ay maayos na inayusan at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang dumarating na may dalang tray ng pagkain. Siya ang dumarating bilang isang babaeng may hawak ng tadhana ng pamilyang nang api sa kanya. Ang amoy ng kusina ay madaling hugasan, Doña Aurora. Matitig na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Ngunit ang amoy ng nabulok na dangal dahil sa pagnanakaw sa sariling manugang, iyan ang amoy na kahit anong pabango mula sa Paris ay hindi kayang itago. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na tensyon. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa akin? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa iyo noong wala kang matuluyan? Nakalimutan niyo na rin po ba na ang pagkaing kinain niyo, ang mansyong tinitirhan niyo, at ang bawat luhong tinatamasa niyo ay galing sa pawis at dugo ng aking ama? Buwelta ni Elena. Huwag na tayong maglokohan dito, Aurora. Alam nating dalawa na ang kumpanya niyo ay isang malaking balat kayo na lamang. Isang guhong gusali na tanging ang pangalan ko na lang ang nagpapatayo. Kinuha ni Elena ang isang folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa gitna ng lamesa. Itinulak niya ito patungo sa matanda ng may marahang kilos. Ano ito? Tanong ni Aurora, bagamat ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Iyan ang mga promissory notes na pinirmahan niyo sa iba't ibang private lenders nitong nakaraang 2 taon. Paliwanag ni Elena habang nakasandal sa kanyang upuan. Dahil hindi na kayo pautangin ng mga bangko, kumapit kayo sa mga patubuan. At dahil hindi nyo na rin kayang bayaran ang mga interes, binili ko ang lahat ng utang ninyo. Mula sa sandaling ito, Aurora, ako na ang may-ari ng bawat hibla ng utang ng pamilya nyo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Aurora habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Nakita niya ang kanyang sariling pirma sa mga dokumentong nagpapatunay na ang kanilang mga ari-arian, pati na ang mansyong mahal na mahal niya, ay nakasangla na ngayon sa ilalim ng kontrol ni Elena. You monster! Bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Bakit mo ito ginagawa? Pamilya mo pa rin kami. Pamilya? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Elena. Ang pamilya po ba ay ang nagtataboy sa gitna ng ulan? Ang pamilya po ba ay ang nagnanakaw ng anak mula sa kanyang ina? Ang pamilya po ba ay ang naninira ng puri para lamang makuha ang yaman ng iba?
Kung ganoon po ang definisyon niyo ng pamilya, mas mabuti pang maging mag-isa. Tumayo si Elena. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang nagtatapos ng isang paglilitis. Tiningnan niya ang matandang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ngunit ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang anino na lamang ng nakaraan. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para lisanin ang mansyon. Malamig na utos ni Elena. Ayaw kong makita ang anino niyo o ni Anton sa loob ng bahay ng tatay ko. Isama niyo na rin ang ahas na kinuha ninyo para palitan ako. Magdusa kayo sa dumi na kayo rin naman ang gumawa. Habang papalayo si Elena, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Doña Aurora sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Walang halaga ang mga luha ng isang taong marunong lamang umiyak kapag sila na ang nawalan. Ang bawat hakbang ni Elena sa makintab na sahig ng restaurant ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit bago siya makalabas sa pinto, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula kay Attorney Marco ang bumulaga sa kanya. Elena, may problema. Kinuha ni Anton si Liza. Wala sila sa mansyon at hindi namin sila mahanap. Ang tagumpay na naramdaman ni Elena ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila biglang nawala. Alam niyang sa sandaling mawalan ng lahat ang isang lalaking tulad ni Anton. Wala na itong kinatatakutan, pati na ang manakit ng sariling dugo. Saan dadalhin ng isang desperadong ama ang kanyang anak? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Elena upang mabawi ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa lahat ng yaman sa mundo? Ang laban na akala niya ay tapos na ay tila papasok pa lamang sa kanyang pinakamadilim na yugto. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang oras na nawawala sa aking buhay. Sa bawat segundo na hindi ko alam kung nasaan ang aking anak, unti-unting namamatay ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang mga kamay ni Elena ay nanginginig ng husto habang hawak ang kanyang telepono sa loob ng sasakyan ni Attorney Marco. Ang kalsada patungong Tagaytay ay nababalot ng makapal na hamog. Tila ba nakikiramay ang kalikasan sa kalabuan ng kanyang kinabukasan. Ayon sa huling impormasyon, dinala ni Anton si Liza sa lumang rest house ng pamilya, isang lugar na puno ng masasayang alaala noon, ngunit ngayon ay naging isang madilim na kuta ng desperasyon. Huminahon ka, Elena. Malapit na tayo. Hindi sasaktan ni Anton ang sarili niyang anak. Wika ni Marco habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ngunit kahit sa boses ng abogado, ay bakas ang matinding pag-aalala. Alam nilang dalawa na ang isang lalaking wala ng dangal at wala ng yaman ay isang lalaking walang kinatatakutan. Nang makarating sila sa tapat ng lumang bahay, ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang sipol ng malamig na hangin na dumadaan sa mga puno ng pino. Walang ilaw sa loob ng bahay, maliban sa isang maliit na kandila na aninag mula sa bintana ng sala. Mabilis na bumaba si Elena at tumakbo patungo sa pinto. Hindi na niya inisip ang sariling kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Liza, ang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanya sa gitna ng dilim. "Anton, ilabas mo ang anak ko! Anton!" Sigaw ni Elena habang hinahampas ang matigas na kahoy na pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na humampas sa mukha ni Elena. Doon, sa gitna ng madilim na sala, nakaupo si Anton sa sahig. Magulo ang kanyang buhok, madumi ang kanyang damit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila. Sa kanyang tabi, nakahiga si Liza sa isang lumang sofa, mahimbing na natutulog ngunit bakas ang mga tuyong luha sa kanyang mga pisngi. "Dumating ka rin, Elena," boses ni Anton na tila galing sa ilalim ng lupa. "Dumating ka para panoorin ang huling eksena ng buhay na kinuha mo sa akin. Anton, parang awa mo na. Kunin mo na ang lahat. Ibibigay ko ang kumpanya, ang pera, lahat. Ibalik mo lang sa akin si Liza." Pagsusumamo ni Elena,
Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Pera? Sa tingin mo ba ay pera pa ang kailangan ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Anton. Itinaas niya ang isang bote ng alak at uminom ng malaki. Gusto ko ang buhay ko muli, Elena. Gusto ko ang respeto ng mga tao. Pero sinira mo lahat. Ginawa mo akong katatawanan sa harap ng buong mundo. Mula sa dilim ng kusina, lumabas si Isabel. Ngunit wala na ang kislap ng kanyang kagandahan. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hawak niya ang isang maliit na bag. Tila ba handa ng tumakas anumang sandali. Elena, tulungan mo ako. Baliw na siya. Bulong ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Gusto niyang sunugin ang bahay na ito kasama tayong lahat. Ayaw niyang maiwan tayong buhay kung siya ay babagsak. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Tumingin siya sa paligid at nakita ang ilang galon ng gasolina na nakabukas sa gilid ng silid. Ang amoy nito ay nagsisimula nang bumalot sa buong bahay. Ang bawat hininga ni Elena ay tila nagiging lason sa kanyang baga. Anton, huwag! Ang anak mo ang madadamay rito. Si Liza ay walang kasalanan. Sigaw ni Elena. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses upang hindi magising ang bata sa isang marahas na paraan. Tumayo si Anton. Hawak ang isang lighter na may maliit na apoy. Ang kislap ng apoy ay makikita sa kanyang mga matang wala na sa tamang kaisipan. Sabi mo ay gusto mong mabawi ang lahat, Elena. Sige, bawiin mo siya sa gitna ng apoy. Tingnan natin kung gaano katapang ang isang inang tulad mo. Sa sandaling iyon, nagising si Liza. Ang kanyang maliliit na mata ay bumukas at ang takot ay agad na gumapang sa kanyang muka nang makita ang kanyang ama na may hawak na apoy at ang kanyang ina na umiiyak sa harap niya. Mama, Mama, natatakot po ako. Hikbi ng bata. Liza, huwag kang galaw, baby. Narito na si Mama. Wika ni Elena, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Anton. Anton, tingnan mo ang anak mo. Siya ang bunga ng 10 taon nating pagsasama. Kung papatayin mo kami, wala nang matitira sa'yo, kundi ang pangalan ng isang mamamatay tao. Isang huling pagkakataon, Anton, huwag mo itong gawin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng rest house. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Anton at ang mahinang pag-iyak ni Liza. Ang kamay ni Anton na may hawak ng lighter ay nanginginig. Ang bawat segundo ay tila isang tadhana na naghihintay na mangyari. Biglang isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang pumasok sa mga bintana, tila ba mga mata ng katarungan na naniningil na. Nagulantang si Anton. Lumingon siya sa bintana at doon, ang kanyang huling hibla ng katinoan ay tuluyan ng naputol. Sabi ko ayaw ko ng pulis. Sabi ko ayaw ko ng pakikialam. Itinaas ni Anton ang lighter sa itaas ng isang tumpok ng mga tuyong kurtina na binuhusan ng gasolina. Ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa tela. Huwag! Sigaw ni Elena habang sinusubukang sumugod patungo kay Liza. Ngunit bago pa man mahulog ang lighter, isang mabilis na anino ang humarang kay Anton. Si Isabel. Sa isang pagkakataon ng matinding takot at pagnanais na mabuhay, itinulak niya si Anton ng buong lakas patungo sa kabilang direksyon. Ang lighter ay nahulog sa semento, malayo sa gasolina, ngunit ang katawan ni Anton ay tumama sa isang malaking salamin na cabinet na nagdulot ng isang nakabibinging pagkabasag. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binuhat ni Elena si Liza at tumakbo patungo sa pinto. Naramdaman niya ang init ng paligid, ang kaba na tila humihila sa kanyang bawat hakbang. Nang makalabas sila sa pinto, agad silang sinalubong ni Attorney Marco at ng mga pulis. Nayakap ni Elena ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha
ay dumadaloy ng walang hinto. Buhay sila, ligtas sila. Ngunit nang lumingon siya pabalik sa bahay, nakita niya si Anton na dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa mga basag na salamin at ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere habang pinalilibutan siya ng mga pulis. Sa likuran ni Anton, lumabas din si Isabel, ngunit bago pa man siya makalapit sa mga pulis, isang babaeng pulis ang agad na nagposas sa kanya. Ang mga ebidensyang kinalap ni Elena tungkol sa kanyang mga ilegal na transaksyon at sabuatan ay sapat na para hindi na siya makatakas pa. Tumingin si Anton kay Elena sa huling pagkakataon. Wala na ang galit, wala na ang puot. Ang tanging natitira sa kanyang mga mata ay ang isang malalim at madilim na kawalan. Ang lalaking akala ni Elena ay magiging sandigan niya habang buhay ay isa na lamang estranghero na papunta sa likod ng mga rehas. Elena? Bulong ni Anton, ngunit ang kanyang boses ay tinangay na ng hangin. Hindi sumagot si Elena. Binuhat niya si Liza at tumalikod. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay mananatili pa rin. Habang naglalakad siya palayo sa rest house, naramdaman niya ang unang sikat ng araw na sumisilip sa likod ng mga bundok. Ang dilim ng gabi ay natapos na, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano niya bubuuin muli ang isang buhay na dumanas ng ganitong tindi ng pagkawasak. Nasaan ang hustisya sa gitna ng mga pusong duguan at mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad sa isang mundong puro paniningil ang alam? Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang kapayapaan ay tila isang malayo pang pangarap. Ang tunog ng hatol ng hukom ay hindi naging malakas, ngunit ito ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa pader ng mga kasinungalingang itinayo sa loob ng 10 taon. Sa loob ng tahimik na silid ng hukuman, nakatayo si Elena ng may dangal. Ang kanyang suot na puting damit ay tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang tabi ay si Attorney Marco, na ang ngiti ay puno ng pagmamalaki at katarungan. Sa kabilang panig naman, nakayuko si Anton habang nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Mga kamay na dati ay ginamit niya para manakit at magnakaw, ngunit ngayon ay wala ng lakas. Sa likuran ni Anton, si Isabel ay humahagulgol. Pilit na itinatago ang kanyang muka mula sa mga kamera ng media. Ang hatol ay pinal, 15 taon para sa falsification of documents, fraud, at kidnapping. Wala nang Isabel na reyna ng alta sosyedad. Ang natira na lamang ay ang bilang na itatatak sa kanyang pagkatao sa loob ng selda. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, Elena, ngunit palagi itong dumarating sa tamang panahon. Bulong ni Marco habang dahan-dahan silang lumalabas ng korte. Pagkalabas nila, ang sikat ng araw ay tila humahalik sa mukha ni Elena. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa hagdanan ng korte, nakita niya si Doña Aurora na nakaupo sa isang lumang bangko sa labas. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan. Ang reynang dati ay naninipan ng mga alipin, ay ngayon ay isa na lamang matandang babaeng walang matuluyan dahil ang mansyong mahal niya ay kinuha na ng bangko at ibinalik sa tunay na nagmamay-ari kay Elena. Tumigil si Elena sa harap ng matanda. Sandali silang nagkatinginan. Inaasahan ni Aurora ang isang sampal o isang matinding pangungutya. Ngunit kinuha ni Elena ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Inilagay niya ito sa kamay ni Aurora. Para sa pagkain niyo sa susunod na mga araw, Aurora. Boses ni Elena na walang halong galit, kundi puro awa. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ko kayang sikmurain na makitang nagugutom ang taong naging bahagi ng buhay ko. Kahit gaano niyo man ako sinaktan. Umalis na po kayo at magsimula muli. Malayo sa yaman ng tatay ko. Hindi nakapagsalita si Aurora. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa perang hawak niya.
Ang kahihiyang nararamdaman niya ay mas masakit pa sa anumang parusang legal. Ang kabutihan ni Elena ay ang pinakamabigat na parusa sa kanyang masamang budhi. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Elena sa mansyon ni Don Facundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa pintuan ng kusina. Pumasok siya sa malaking pintuan sa harap, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Liza. Ang bahay ay nalinis na mula sa amoy ng alak at kasalanan. Ang mga bintana ay nakabukas ng malawak, hinahayaan ng sariwang hangin at liwanag na pumasok sa bawat sulok. "Mama, dito na po ba tayo titira ulit?" Tanong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Oo, anak. At sa pagkakataong ito, wala nang mananakit sa atin. Ang bahay na ito ay puno na ng pagmamahal." Sagot ni Elena habang hinahalikan ang noo ng anak. Pumunta si Elena sa hardin, sa pwesto kung saan dati ay pilit niyang pinapatubo ang mga halaman sa ilalim ng pangungutya ni Anton. Doon, nakita niya ang mga rosas na muling bumubuka. Sa gitna ng mga bulaklak, nakatayo si Attorney Marco, may dalang isang maliit na buke ng mga sariwang sampagita. "Para sa tunay na reyna ng tahanang ito," wika ni Marco, ang kanyang tinig ay may kakaibang lambing na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena. Kinuha ni Elena ang mga bulaklak. Ang amoy ng sampagita ay hindi na amoy ng kahirapan para sa kanya. Ito na ang amoy ng kanyang tagumpay at ng kanyang bagong simula. Nagkatinginan sila ni Marco at sa katahimikan ng hapon, may isang pangako ng pag-asa na hindi na kailangan pang bigkasin. "Salamat, Marco, sa lahat," bulong ni Elena. "Wala iyon, Elena. Karapatan mong maging masaya. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng kaligayahang iyon, hindi na bilang abogado mo, kundi bilang lalaking handang protektahan ka habang buhay." Sagot ni Marco habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Elena. Hindi inalis ni Elena ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na init ng isang haplos na walang hinihinging kapalit. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalakbay sa gitna ng asul na kalawakan. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabing malamig sa kalsada, at ang bawat sakit na tiniis niya ay tila naging mga baitang ng hagdanan patungo sa rurok ng kanyang kalayaan. Ang kadenang luha ay tuluyan ng naputol. Ang natira na lamang ay ang isang babaeng matatag, isang inang mapagmahal, at isang pusong handa nang muling tumibok para sa bukas. Tumayo si Elena sa balkonahe ng mansyon. Tanaw ang malawak na bakuran kung saan naglalaro si Liza. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagiging kulay ginto. Tila ba binabalot ang buong mundo ng isang pangako na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging may dalang bagong liwanag. Nakamit ko na ang katarungang aking ipinaglaban, ngunit sapat na ba ang katahimikang ito para burahin ang lahat ng peklat sa aking kaluluwa? O ang bawat peklat na ito ang magsisilbing paalala na ako ay isang babaeng hindi kailanman muling magpapaapi? Lumipas ang 1 taon mula nang ang mga pader ng mansyong ito ay gumuho sa bigat ng mga kasinungalingan. Ngayon, ang bawat sulok ng tahanan ni Don Facundo ay muling humihinga ng buhay, hindi na sa ilalim ng takot, kundi sa ilalim ng isang payapang liwanag. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Elena sa isang puting upuan, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Liza na masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang boses ng bata ay tila isang matamis na himig na nagbubura sa bawat alingaw-ngaw ng sigawan at pait ng nakaraan. Tumingin si Elena sa kanyang sariling mga palad. May mga peklat pa rin doon mula sa mga gabing nagkayod siya sa kalsada, ngunit ang mga kamay na ito ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay kamay na ng isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, may-ari ng may-ari ng kanyang tadhana. Minsan, sa kanyang pag-iisa, naiisip pa rin niya si Anton at Isabel. Nabalitaan niyang ang buhay sa loob ng bilangguan
ay hindi naging madali para sa kanila. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang maliit na paupahang kwarto sa probinsya, umaasa sa tulong ng mga malalayong kamag-anak. Kung tatanungin si Elena kung napatawad na ba niya sila, ang kanyang sagot ay isang malalim na buntong hininga. Hindi niya kinalimutan ang sakit dahil ang sakit na yon ang nagpatibay sa kanya. Ngunit pinatawad na niya ang sarili niya sa pananatiling bulag noon. Ang pagpapatawad sa kanyang mga kaaway ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga ito sa kanyang buhay. Ito ay nangangahulugan lamang na ang kanilang mga anino ay wala ng kapangyarihang saktan ang kanyang kasalukuyan. Isang mainit na haplos sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Marco, hawak nito ang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang kanyang mga mata ay laging may dalang katiyakan na hindi na muling mag-iisa si Elena. Ang kanilang relasyon ay hindi nagmamadali. Tila isang dahan-dahang pag-usbong ng isang bagong halaman pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Sa bawat pag-uusap at bawat ngiting ibinibigay ni Marco, dahan-dahang nabubura ang takot ni Elena na muling magtiwala. Iniisip mo na naman ang nakaraan? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Sagot ni Elena habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Pero ngayon, napagtanto ko na kailangan palang madurog ang lahat para mabuo ang isang mas matatag na bersyon ng aking sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kayamanan ng isang babae ay hindi matatagpuan sa yaman ng kanyang asawa o sa kinang ng kanyang alahas, kundi sa lakas ng kanyang loob na bumangon mula sa putikan at bawiin ang kanyang dangal. Ang bawat luhang pumatak ay hindi naging sayang dahil ito ang nagdilig sa binhi ng kanyang tagumpay. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan. Habang naglalakad ang tatlo, si Elena, Liza at Marco, pabalik sa loob ng mansyon, ang bawat hakbang nila ay tila isang deklarasyon na ang pag-asa ay laging nariyan para sa mga marunong maghintay at lumaban. Ang kadenang luha ay tuluyan ng naging kadenang pag-ibig, isang pag-ibig na nagsisimula sa sarili bago ito ibahagi sa iba. At sa huling paglingon ni Elena sa hardin, alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang regalo na handa na niyang buksan nang may ngiti sa kanyang mga labi.